Chapter 3. Umunat ako nang magising ako kinabukasan. I have this feeling na ang umagang ito ang isa sa pinakamagandang gising ko. Nagulat pa nga ako dahil sa ngiti na nakahanda sa mga labi ko nang bumangon ako. Bigla ko kasing naalala na magkasama nga pala kagabi ni Gabriel at wala akong nagawa nang mag-insist siya na ihatid ako dito sa cottage ko. Liwas-iwasan mo yung tao tapos kikiligin ka naman pala ng ganito kapag magkasama kayo, sita naman ng isipan ko. At simula ngayon ay binabawi ko na ang pangako ko sa sarili ko na iiwasan si Gabriel, ano naman ngayon kung alam na niya na crush ko siya? Di ba ito naman talaga ang pangarap ko noon pa man kaya ako nandito sa sitwasyon ko ngayon? Ang mapansin niya ako at makasama ko siya palagi. At kung pwede nga lang na maging asawa ko siya para maalagaan ko siya forever. Kung hindi man matupad ang pangarap kong iyon, ang mahalaga ay nagkaroon ako ng masasayang memories na kasama siya. Hindi masasayang ang sakripisyo na ginawa ko, mapalapit lang sa isang Gabriel Contreras. Pagbaba ko ng kama ay agad akong lumapit sa bintana. Sumilip ako at tinanaw ang cottage niya. Wala siyang nabanggit sa akin kung kailan siya uuwi. Pero ako, kailangan ko na kasing umalis mamayang lunchtime dahil matatapos na ang day off ko. Umalis na kaya siya, parang ang tahimik na kasi ng cottage niya. Nalungkot ako bigla, kung totoo man na umalis na si Gabriel, sayang. Sayang dahil hindi ko pa sinulit kagabi na makasama siya. Nag-inarte pa kasi ako nang alukan niya ako na maglakad-lakad muna sa paligid ng resort. Minsan lang naman daw kasi ako mag-rest day kaya dapat lang nasulitin ko. Pero nagdahilan ako na antok na. Natakot kasi ako na baka kung saan humantong ang pagsama ko sa kanya kagabi. Lalo na at nakainom pa siya. Sayang talaga, Arabella, dahil siguradong hindi na mauulit ang ganoong pagkakataon. Nakaramdam ako ng gutom pagkatapos kong maligo at magligpit ng mga gamit ko. 8:00 pa lang naman ng umaga. May ilang oras pa bago ako umuwi. Kaya lumabas muna ako para kumain. At para magbakasakali na rin na nasa resort pa si Gabriel. Natigilan ako ng paglabas ko ay nakita ko siya sa labas na para bang hinihintay ako. May superintendent siyang sombrero. Tinanggal niya ang suot na sunglasses nang makita niya ako. And my heart beat faster when my eyes met his. Saglit akong natulala na naman. Siya tuloy ang unang bumati sa akin. Good morning. Nakangiti na lumapit sa akin si Hindi siya huminto hanggat hindi iisang hakbang ang natitirang distansya na nakapagitan sa amin. Agad kong naramdaman ang init ng kanyang katawan. Naalala ko tuloy ang paghapit niya sa baywang ko at ang pagkakadikit ng aming katawan kagabi. Kanina pa kita hinihintay na lumabas. Tinanghali ka yata ng gising, dagdag pa niya habang ang aming mga mukha ay ilang inches lang ang layo. Good morning din po, Umatras ako ng isang hakbang para magkaroon ng matinong espasyo sa pagitan namin. Maaga po akong nagising, pero nagligpit at naligo na muna ako. Para aalis na lang ako mamayang lunchtime. Nanatiling nakatitig sa mga mata ko ang mga mata niya. Lunchtime din ang alis ko. Sabay ka na lang sakin para hindi ka na mag-commute. Humakbang siya palapit sa akin at itinukod pa ang isang kamay niya sa pinto nitong cottage na hindi ko na malayang sinasandalan ko na pala. Bumilis ang tibok ng puso ko nang bahagyan niyang inilapit ang mukha niya sa mukha ko. As if he doesn't care if our face was so near with each other. Samantalang ako, para akong napapaso na ewan. Parang may kung anong pakiramdam sa loob ko na unti-unting nagigising. At nang magsalita uli si Gabriel, nalanghap ko ang mabangong hininga niya. That's how close we were. At huwag ka nang tumanggi. I won't accept it. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ko. Palagi naman po akong walang choice kapag kayo ang nagyaya. Of course. He smiled again. Because as your crush, you're my responsibility now, Naguguluhang tanong ko. Wala, mabilis niyang sagot. Let's have breakfast. I know nagutom ka na rin like me. Ang aga nating nag-dinner kagabi, Tumanggo na lang ako at saka sumama sa kanya. Ayaw nga ni sa kainan na pinuntahan ko kahapon kaya dinala niya ako sa ibang kainan na parang fast food style na nasa loob lang din ng resort. Mas malit yun pero mukhang masasarap ang mga pagkain. Wala pang ibang customer nang pumasok kami. Siguro dahil maaga pa. Gutom na talaga ako kaya nauna na akong lumapit sa counter. Agad nang umiti sa akin ang cashier, lalo na nang makita niya kung sino ang kasama ko.
Good morning po, ma'am. Good morning po, Gov. Narinig ko na gumanti ng pagbati si Gov. Gabriel habang nakasunod siya sakin. Samantalang ngumiti lang ako. Bigla akong nag-alangan na may nakakita sa amin. Paano kung may kumuha ng picture at ma-feature kami sa mga magazine, newspaper o kaya ay sa TV? Paano kung mapabalita na ako ang bagong babae ni Gov? Pero wala pa naman akong nababasa o napapanood tungkol sa ganong balita sa buhay ni Gov. Gabriel, marami lang ang nagsasabi na babaero siya pero ni isa man sa mga babae niya ay hindi ko kilala o kahit nakita na kasama niya. Siguro dahil din sa balibalita na ayaw niyang pinanghihimasukan ng media ang personal niyang buhay. Kapag kuwan ay natigilan ako nang maramdaman ko na damaykit sa likod ko si Gov. Gabriel habang nakatingin din siya sa mga meno. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil yumukod siya para magpantay ang mukha naming dalawa habang nakatayo siya sa likuran ko. Naramdaman ko ang mainit niyang hininga na tumama sa pisngi ko nang magsalita siya. Ano ang gusto mong kainin? Halos pabulong na tanong niya sa likod ng tainga ko. Kay kung ano na lang din po ang o-order inyo, Gov. I didn't realize that my voice was shaking. Pati ang mga pagkain na napili ko na sana kanina ay bigla kong nakalimutan. Okay, sagot lang niya. Pero bago siya order ay pinagsalikop muna niya ang kamay naming dalawa habang nakikipag-usap siya sa cashier. Sumalakay ang kakaibang pakiramdam sa katawan ko dahil sa ginawang iyon ni Gov. Pero hindi ko naman siya magawang sawayin. Pinamulahan ako ng mukha nang mapansin ko ang cashier na pangiti-ngiti sa amin. Gusto kong bawiin ang kamay ko pero hindi ko magawa. Ayaw kong maulit ang panghihinayang na naramdaman ko kanina nang magising ako. Hayaan mo na, Arabella. For sure, hindi na mauulit ang ganitong opportunity. Lalong hindi ko na nabawi ang kamay ko dahil parang sinasadya pa ni Gov, na pagsalikupan kahit ang aming mga daliri nang matapos kami sa counter. Nagpatianod ako sa pagdala niya sa akin sa isang two-seater table na nasa sulok. Napangiti ako nang ipaghila muna niya ako ng upuan bago siya umupo sa katapat na upuan. Isa ito sa mga bagay na hindi ko naranasan bilang isang normal na dalaga. Ang kumain sa labas na ibang lalaki ang kasama maliban sa papa at kuya ko. Kahit yung mga manliligaw ko noon, never akong na-date ng ganito. Kung date nga bang matatawag itong nangyayari sa amin ngayon ni Gov? Gabriel, you're smiling, amused na antag niya sa akin. Napansin niya pala ang ngiti ko. Nahihiyang umiling ako. May naalala lang po ako. And how I wish I can read your mind. Para malaman ko kung para saan ang napakagandang ngiti na yan, Arabella. Ngumiti uli ako. First time ko lang po kasing kumain sa labas na ibang lalaki ang kasama. Palaging sina papa at kuya ang kadate ko. Really, hindi ko maintindihan kung bakit parang ikinatuwa ni Gov. Gabriel ang bagay na iyon. Kitang-kita ko ang pagkislap ng mga mata niya. So, you mean, ako ang first date mo? Nagkibit balikat ako. Parang ganun na nga po. Then, I'm the luckiest man. Tuldok-tuldok panipit. Kinuha niya ang mga kamay ko na nakapatong sa ibabaw ng table at saka ikinulong sa dalawang malalaking palad niya. At doon na nagsimulang magkabuhol-buhol na naman ang hininga ko. Bakit magkasama kayo ni Gov? Gabriel, huwag mong sabihin na siya ang kasama mo sa buong day off mo, Bella. Yuzisa agad ni Maylin nang makapasok ako sa quarter namin at sinundan niya ako. Nasa garden siya nang dumating kami ni Gov, kaya kitang-kita niya ang pagbaba ko sa kotse. Hindi ko na rin kasi tinanggihan si Gov. Gabriel nang alukan niya ako na ihatid ako dito. Gusto ko pa kasi siyang makasama. At saka, akala ko, hanggang sa labas ng gate lang niya ako ihahatid. Nagulat na lang ako nang ipasok niya sa bakuran ang kotse niya at nakipagkwentuhan pa kay Sir Luigi. Kinabahan nga ako kasi akala ko magagalit sa akin ang amo ko. Pero nakangiti pa siya nang salubungin niya kami ng kaibigan niya. Hindi, no. Mabilis na tanggi ko. Nakita lang niya ako sa paradahan ng mga tricycle. Papunta rin pala siya dito kaya isinabay na niya ako. Siguraduhin mo lang, Bella, sabat naman ni Ate Cora na lumabas mula sa banyo at narinig pala ang usapan namin ni Maylin. Dahil hindi na kami natutuwa sa pagkakaroon mo ng crush kay Gov. Malakas ang kutob namin na I take advantage kanya kapag nalaman niyang may gusto ka sa kanya. May parte ng isip ko ang bumubulong na makinig sa mga kasarna ko. Pero tumututol ang puso ko.
Lalo ngayon na feeling ko, close na kami ni Gov. Gabriel, mas nahihirapan na akong labanan ang nararamdaman ko sa kanya. Lalo lang akong nawala ng pakialam sa sinasabi ng mga tao laban sa kanya. Ang mahalaga na lang sakin ngayon ay ang nakasama ko siya kahit panandalian lang. Marami pang ipinayo sa akin sina Maylin at Ate Cora pero tahimik lang ako at hindi na nagsalita pa. Hindi ko naman hahayaan na umabot kung saan ang pakikipaglapit ko kay Gov. Gabriel, kahit pa nga gustong gusto ko siya, masaya lang talaga ako na sa wakas ay napansin din niya ako. At saka imposible naman na maulit ang nangyari sa amin sa resort kanina. Baka hindi lang talaga niya nakita roon ang taong sinusundan niya kaya nagtiyaga siya sa presensya ko. Leon, ba ang naramdaman mo sa halos isang araw na magkasama kayo, Arabella? Na pinagtiyagaan ka lang niya. Napasinghap ako nang lumabas na sina Ate Cora at Maylin. Napahiga ako sa kama nang wala sa oras sa halip na magbihis na para magsimula uli sa trabaho ko, nang maalala ko ang pagyaya sakin ni Gov. Gabriel, kagabi nasamahan siya sa Holy Week. Kinausap na kaya niya si Sir Luigi tungkol doon. Papayagan kaya ako ng amo ko? Bakit? Huwag mong sabihin na sasama ka talaga sa kanya. Kontra na naman ng other self ko. Naglalaban ang loob ko sa magiging desisyon ko nang pumasok uli si Maylin. Pinapatawag ka ni Sir Luigi, Bella. Kakausapin ka raw. May importanteng sasabihin yata. Kailangan mo raw lumabas bago umalis si Gov. Gabriel, ano nga pala ang importanteng sinabi sa'yo ni Sir Luigi noong ipatawag kanya sakin? 3 days ago na yun pero ngayon lang naisip ang itanong sakin ni Maylin. Bukod sa busy siya noon, sinadya ko talaga na iwasan siya. Hindi ko masabi na kaya ako ipinatawag ng aming amo ay dahil ipinaalam na pala ako ni Gov. Gabriel, na isasama sa bakasyon niya sa Holy Week at pinayagan namin ako. 3 days lang naman daw at sa kakaibigan naman niya ang kasama ko. Leon, ay kung okay daw sakin. Pero syempre, ako pa ba ang aayaw? Sinabi niya sakin na pwede raw akong magbakasyon sa Holy Week kung gusto kong dalawin sina lolo at lola, pagsisinungaling ko kay Maylin. Dahil siguradong makakarinig na naman ako ng sermon kapag nalaman niya na si Gov. Gabriel ang kasama ko. Wow, talaga, hindi makapaniwalang bulalas niya. Super bait yata ngayon ni Sir Luigi. Kasi inalok din niya ako ng dagdag na 1-month salary sa sahod ko ngayong buwan kung hindi raw ako magbabakasyon at sasamahan na lang si Manang Lolet. Hindi kasi pwede na hindi umuwi sa kanila si Ate Cora dahil kasal ng pamangkin niya at ninang siya. Hindi rin naman pwedeng maiwan na walang kasama si Manang Lolet dahil mukulit yun. Siguradong susuluhin noon ang lahat ng gawain sa months iyon, makita lang niya na maayos ang lahat. At pumayag ka naman. Bakit hindi? Pambili ko na rin ng bagong cellphone ang bonus na ibibigay sakin ni Sir Luigi, no? Nasisiyahang sagot ni Maylin. Wala naman akong gagawin sa amin bukod sa mag-swimming sa ilog. Maya-maya ay siniko niya ako. Pero bakit kaya inalok ako ni Sir na huwag umuwi, no? Tapos ikaw, inalok niya na dalawin ang lolo at lola mo. Noong una, nagtaka rin ako kung bakit kailangang alukan ng ganun kalaki ni Sir Luigi si Maylin. Hanggang sa maalala ko ang sinabi ni Gov. Gabriel, noong magkasama kami na siya na raw ang bahala para payagan ako ng amo ko na umalis ng mansion. Ipapahiram pa nga raw nito ang mga sariling kasambahay para may makasama si Manang Lolet. Ideya niya kaya ang pag-aalok ni Sir Luigi kay Maylin. Sa unahan na tayo pumwesto para mas kita natin ang mga abs, pilyang wika ni Ida nang makapasok na kami sa isang covered court. Kasambahay siya ng katabing mansion ni Sir Luigi. Ka-close din namin siya. At siya ang madalas na kasama ni Maylin na mamasyal sa labas. Lalo na kapag ganitong fiesta at may mga palabas sa bayang ito. Palibhas sa pareho silang dalaga at single tapos mahihilig pa sa gwapo. Hindi tulad ni na Ate Cora at Manang Lolet na mas pipiliin pa ang matulog at magpahinga na lang. Himala yata at sumama ka ngayon samin, Bella. Sawa ka na ba sa pogi mong amo at gusto mo namang makakita ng ibang mukha? Biro sa akin ni Ida habang naglalakad na kami papunta sa unahan ng covered court kung saan gaganapin ang male pageant. Madalas nila akong yayain sa ganitong palabas dahil pinapayagan naman kami basta tapos na ang trabaho. Ako lang ang ayaw dahil bukod sa hindi nga ako mahilig manood ng kahit anong pageant, may personal reason din ako.
Nagtaka nga rin ako kung bakit biglang sumama ang isang yan, sabi naman ni Maylin nang makaupo na kami. Magkatabi silang dalawa ni Ida habang nasa gilid naman ako, mas malapit sa stage. Mabuti na lang at maaga kaming pumunta rito. Nakapwesto na kami ng maayos bago pa napuno ang buong covered court. Sabi ko nga sa kanya, maglibang-libang naman siya minsan. Hindi ko na sinagot sina Maylin at Ida. Hindi ko masabi sa kanila na kaya ako sumama ay dahil personal akong in-invite ni Gov. Gabriel, isa raw siya sa mga panauhing pandangal sa gabing ito. Matagal pa bago nagsimula ang show. Ang dalawang kasama ko ay hindi na mapakali at panay na ang pabalik-balik sa backstage para silipin ang mga male contestant. Ako naman, medyo inaantok na. Kung hindi lang talaga dahil sa hinihintay ko, baka nauna na akong umuwi kahit hindi pa man nagsisimula ang palabas. Halos 30 minutes din ang dumaan pa bago nagsalita ang dalawang MC. Medyo nawala ang pagkainip ko kahit mahaba-haba rin ang naging seremonya bago pa naipakilala ang mga panauhing pandangal. Ilang sandali pa ay ramdam ko na halos umangat ang aking puwitan sa upuan ng tawagin ang pinakahuli pero pinakaimportanteng guest of honor ng gabing ito. Halos mayanig ang buong covered court dahil sa tilian ng mga babae at mga bakla nang umakyat sa stage ang pinakahinihintay ko. OMG! Exaggerated na tili din ni Ida. Hindi lingid sa akin na crush din niya ang crush ko. Bakit hindi ako na-inform na guest of honor din pala ngayong gabi si Gov? Gabriel, di sana din obol ko ang makeup ko. Daig pa niya ang naengkanto habang titig na titig sa aming gobernador na ngayon ay nasa stage na at kinakamayan ang lahat ng naroon. Hindi rin ako na-inform. Ewan ko lang sa isa dyan. Pasimpleng inismiran ako ni Maylin. Kaya siguro biglang sumama. Mukhang hindi naman iyon naintindihan ni Ida dahil busy ito sa pakikipagtilian para kay Gov. Gabriel, samantalang tahimik lang ako at baka mahalata ni Maylin na tama ang hinala niya. Although, hindi ko rin naman iyon itinanggi. Lalo pang naghiyawan ang mga kababaihan at mga bakla nang magsalita si Gov. Gabriel, mas malakas pa nga iyon kaysa sa palakpakan ng mga supporter niya. May nanalo na raw sa male pageant ng gabing iyon at walang iba kundi ang aming gobernador. Sabagay, parati namang ganito kapag napapanood ko si Gov, na nag-guest sa mga importanteng okasyon, sa loob o labas man ng lalawigan. Oo, marami ang nagmamahal sa kanya bilang gobernador, pero mas tinitilian siya dahil sa angkin niyang kakisigan. Sinubukan ko na umiwas ng tingin kay Gov. Gabriel habang nagsasalita siya. Alam ko kasi na nakatingin sakin si Maylin at tinitingnan ang reaksyon ko. Pero nang kausapin siya ni Ida ay saka ko ninakawan ng tingin si Gov. At ganun na lang ang pagbilis ng tibok ng puso ko nang malaman ko na nakatingin din siya rito sa gawin namin at sigurado ako na ako ang tinitingnan niya. At magandang gabi rin po sa lahat ng ating mga nagagandahang dilag. Sabi pa niya habang hindi inaalis ang mga mata sa akin at halos hindi ko na marinig dahil sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko, na sumasabay sa malakas na tilian. Literal akong napahawak sa dibdib ko habang pilit kong iniiwasan ang titig sa akin ni Gov. Gabriel, bakit ba ganito na lang ang epekto niya sa puso ko? Napakagwapo talaga ni Gov. Gabriel, no. Ang swerte niyong dalawa at best friend siya ng amo niyo. Palagi niyong nakikita at nakakadaupang palad, sabi pa ni Ida na lalo pa yatang natulala kay Gov. Nang mag-sample ito ng kanta pagkatapos hiraitan ng mga supporter. Kahit ako man ay natulala sa kanya. Dati ko nang alam na magaling din siyang kumanta at maggitara. Pero ngayon ko lang siya narinig na kumanta sa personal. Tapos ang A Smile in Your Heart pa ni Ariel Rivera ang kinanta niya. Favorite song ko kaya yun. You brighten my day, showing me my direction. You're coming to me, and giving me inspiration. How can I ask for more from you, my dear? Maybe just a smile in your heart. Patuloy na pagkanta ni Gov, at huling-huli ko ang mayat-maya na pagsulyap niya rito sa gawin namin at dahilan kaya bumibilis na naman ang T***** K ng puso ko. Na para bang para sa akin ang kantang iyon. Bigla ay nakaramdam ako ng hiyak kahit hindi naman alam ng mga naririto, maliban kay Maylin, na ako ang tinitingnan ni Gov. Gabriel sa direksyong ito, I'm always dreaming of being in love. But now I know that this is true. Since you came into my life. It's true love that I had found.
I pray that you wouldn't leave me. Whatever may come along. But if you do, I won't feel so bad. Just give me a smile in your heart. Hindi na ako tinantanan ng tingin ni Gov. Gabriel habang tinatapos niya ang kanta, na nagbibigay na naman ng kakaibang pakiramdam sa akin. Feeling ko, hinaharana niya ako sa mga sandaling ito. Daig ko pa ang nakalutang sa ulap at hindi ko na namalayang tapos na pala siya sa pagkanta. Nakita ko na lang siya na nakaupo na sa gitna ng stage, kasama ang iba pang mga panauhing pandangal. Sige, magpauto ka kay Gov. Basta walang iyakan sa bandang huli, ha? Tila naiinis na bulong sa akin ni Maylin. Pero hindi ko yun ikinagalit. Tunay na kaibigan ang turing niya sakin, kaya nga hindi niya iyon ipinarinig kay Ida. At naiintindihan ko na nag-aalala lang siya para sakin. Makulat lang talaga ang puso ko. Hindi na lang ako umimik hanggang sa tuluyan nang nagsimula ang show. Lihim akong nagpasalamat na doon na nabaling ang atensyon ni Ida at Maylin. Ako naman, kahit wala akong hilig sa ganoong palabas ay nagsimula na ring mag-enjoy. Hindi dahil sa mga lalaking halos nakahubad na sa gitna ng stage kundi sa presensya ni Gov. Gabriel, sa kanya talaga ako totoong tumitingin. Umiiwas lang ako kapag napapasulyap siya sa akin. Ayaw kong isipin niya na masyado akong patay na patay sa kanya. Nasa kalagitnaan na ng palabas nang magpaalam ako kina Maylin at Ida para mag-ker. Bigla kasi akong nahihi. Saktong palabas na ako nang bigla na lang may humablot sa braso ko at hinayla ako sa medyo madilim na lugar. Arabella, it's me, anang pamilyar na boses, dahilan para mapigilan ko ang aktong pagtili. Gov, mabilis akong lumingon paarap sa kanya at lalong bumilis ang pintig ng puso ko nang makitang gahibla na lang ang pagitan ng aming mga labi. Naaninag ko ang kanya gwapong mukha kaya nabawasan ang kaba ko. Hey, kayo po pala. Akala ko kung sino na ang humablot sakin. I'm sorry kung tinakat kita. Agad naman akong nag-iwas ng tingin ng mapansing inaaninag din niya ang mukha ko mula sa bahagyang liwanag. Bakit po kayo nandito? Bigla ka kasing umalis ng mag-isa sa inuupuan mo kaya sinundan kita. I'm worried na baka kung ano ang mangyari sa iyo dahil sa sobrang dami ng tao dito sa court. Pakiramdam ko ay nalunod ang puso ko dahil ramdam ko na totoong nag-aalala siya sakin. Pero mas nang ibabaw ang kilig na naramdaman ko dahil tama nga ang hinala ko kanina na ako ang tinitingnan niya sa direksyon namin. Kaya nakita niya agad ang pag-alis ko. Thank you po. Pero kailangan na nating bumalik doon. Lalo na po kayo. Baka hinahanap na kayo sa stage. Ngunit sa halip na sagutin niya ako, mabilis na kinabig niya ako sa baywang at tumitig sa mukha ko. Pilit kong nilabanan ang kabang naramdaman ko habang nakayakap sa akin ang mga braso ni Gov. Hindi na ako babalik doon. Ihahatid na lang kita pa uwi, bulong niya. Kumunot ang noo ko, po. Pero paano ang awarding? Isa po kayo sa magbibigay ng award sa mga mananalo, di ba? At saka, hindi pa po ako uuwi. Nasa loob pa ang mga kasama ko. Kasi ayokong tumitingin ka sa iba, walang ligoy na sagot niya. Agad kong nahalata ang pagsimangot niya. Akala mo siguro hindi ko napansin na panay ang titig mo sa mga contestant kanina. Parang ayaw mo nang tumingin sakin kasi busy ka sa panunood sa kanila. Napamaang ako at nanlaki ang mga mata ko sa naging sagot ni Gov. Gabriel, hindi ko alam kung matatawa ba o kikiligin. So, hindi niya pala talaga alam na siya ang totoong tinitingnan ko sa stage at hindi ang mga contestant. Ako ang crush mo kaya gusto ko na sakin ka lang tumingin, seryosong seryoso na dagdag pa niya. Walang bakas ng pagbibiro sa kanyang mukha nang tumingin ako sa kanya. Ano ba ang nangyayari sa lalaking ito? Ako ang may crush sa kanya pero bakit parang siya itong nagseselos dahil tumingin ako sa ibang lalaki? At saka siya naman ang nag-invite sa akin na pumunta rito, Ihahatid na kita. I-text mo na lang ang mga kasama mo. Sabihin mo na hindi mo nagustuhan ang palabas kaya nauna ka nang umuwi. Dapat minus ako sa pagmamando niya sa akin. Ayaw ko pa naman yung pakiramdam na mina-manipulate ako. Ganoon kasi ang ginagawa sa akin nina Papa at Kuya. Pero iba pala pagdating kay Gov. Gabriel, dahil natagpuan ko na lang ang sarili ko nalulan na ng kanyang mamahaling sasakyan pagkatapos kong i-text sina Maylin at Ida, katulad ng iniutos niya sa akin. Pagtingin ko sa labas ng bintana, nagulat ako dahil ibang daan ang tinatahak ng sasakyan. Hindi ito ang pauwi sa mansyon ni Sir Luigi.
Saan po tayo pupunta? Agad na bilang ko kay Gov. Gabriel, nakatabi ko sa mga sandaling ito. Pero wala naman akong naramdamang kaba. Inaantok na pala ako. Isasama na muna kita sa penthouse ko. Bukas na kita ihahatid. Pagkasabi niyon ay sa kanya isinandal ang likod sa upuan at saka pumikit na parang antok na nga, Pero baka hanapin Arabella, please, putol agad niya sa sasabihin ko. Halata ang pagod sa boses niya. I'm so tired. Gusto ko nang magpahinga, sabi pa niya sabay hilig ng kanyang ulo sa balikat ko. Hindi na naman ako binigyan ng choice. Napapikit na lang ako ng mariin. Nagising ako sa pakiramdam na tila nasa ibang kama ako. Iba kasi ang amoy na nalalanghap ng ilong ko sa una na dinadapaan ko. Mas mabango at parang scent ng panlalaki. Dahan-dahan pa rin akong damilat dahil inaantok pa ang pakiramdam ko nang tumihaya ako. Saglit lang nakumunat ang noo ko nang tumambad sa paningin ko ang ibang kapaligiran. Mas mag-ara ito kumpara sa tinutuluyan kong quarter sa mansyon ni Sir Luigi. Nasaan nga ba ako? Mabilis akong napabalikwas ng bangon nang maalala ko ang nangyari kagabi. Inuwi nga pala ako ni Gov. Gabriel dito sa penthouse niya. Antok na rin ako pagdating namin dito kagabi kaya agad akong nakatulog nang dalhin niya ako rito sa silid. Hindi ko na nga gaanong naitandaan kung paano ako nakatulog. Ang alam ko lang, nag-good night pa siya sakin bago niya ako iniwan. Saan kaya siya natulog? May ibang room pa kaya bukod dito? Inilibot ko ang aking paningin sa paligid nitong silid. Napakaluwang pala nitong kwarto. Kahit matte black ang pintura ng buong silid ay napakaaliwalas pa rin sa mga mata. Agaw pansin din ang maganda at mamahaling lampshade na nakapatong sa bedside table na nasa kanan ko. Abala ang mga mata ko sa pagkilati sa lugar na kinaroroonan ko nang bigla na lang bumukas ang pinto na nasa kaliwa ko. Mabilis na hamayon doon ang aking tingin, para lang mapamulagat ng sumalubong sa akin ang malaking balto ng katawan na hubad ang pangitaas at nakatapis lang ng tuwalya sa ibaba. At ang nagmamay-ari ng malamodelong figure na iyon ay walang iba kundi si Gov. Gabriel. Nag-iinit ang mukha na bulalas ko at saka mabilis na nagangat ng mukha ng dama ko ang tingin ko sa tuwalyang nakabalot sa ibabang parte ng kanyang katawan. Gising ka na pala. Sorry kung naistorbo ko ang tulog mo, sagot nito sa baritonong boses na hindi ko maipaliwanag kung bakit nagdulot ng kakaibang kilabot sa akin. Wala kasing ibang bathroom dito. Hindi naman po, mabilis na sagot ko. Ako nga yata ang nakaistorbo dito sa kwarto nyo. Gusto ko sanang itanong kung saan siya natulog kagabi. Kung lisa lang pala dito ang bathroom, ibig sabihin, lisa lang din ang room. Huwag kang mag-alala, sa sala ako natulog kagabi. Mahinang tumawa si Gov. Gabriel, mukhang nahulaan niya ang tumatakbo sa isip ko. At hindi ka nakakaistorbo. Ako ang nagdala sa'yo dito, remember? Napalunok ako nang lumapit siya rito sa kinaroroonan ko. Hindi ko na kasi kaya ang pagod at antok ko kagabi. At ito lang ang pinakamalapit na pwede kong uwian. Umangat ang sulok ng labi ko pero wala namang lumabas na salita sa bibig ko. Pero sa isip ko, gusto ko nang itanong sa kanya na kaya ba niya biglang iniwanan ang show kagabi dahil hindi na niya kinaya ang antok at pagod. Go and have a shower. Magpapadeliver lang ako ng breakfast natin. Wala na kasi akong stock ng food dito, Nakahinga ako ng maluwag nang dumiretso siya sa isang malaking cabinet at binuksan iyon. Napalitan ng pagtataka ang ekspresyon ng mukha ko nang ailapag niya sa kama ang damit pambahay. At pambabae iyon. No worries. It's a new set of clothes. Naiwanan niya ng kapatid ko noong huling punta niya rito. Sorry at iyan lang muna ang mapapagamit ko sa'yo. Masyado pa kasing maaga para istorbohin ko ang tulog ng assistant ko, paliwanag pa ni Gov. Gabriel. Oo nga naman. Pasado 6:00 pa lang ng umaga. At nakakatuwa na sa kabila ng estado niya sa buhay, may konsiderasyon din pala siya sa mga empleyado niya. Babae din po pala ang kapatid niyo, Gov. Ang alam ko, solong anak lang siya at iyon din ang sinabi niya sakin. Pero naalala ko rin ang sinabi niya na may bagong family na ang daddy niya. Baka may half-sister siya. At mukhang dalaga na rin kung ang damit na ibinigay niya sakin ang pagbabasehan. Simpleng ngiti lang ang isinagot sa akin ni Gov. Gabriel bago niya tinungo ang pinto. Sige na, maligo ka na at magbihis. Hihintayin na kita sa labas habang hinihintay ko rin ang pagkain natin.
Pagkasara niya ng pinto ay mabilis naman akong bumaba ng kama at pumunta sa banyo na bitbit ang damit na ibinigay niya. Paglabas ko ay saka ko lang naalala sina Ida at Maylin. Tadtad ako ng text at missed calls ng dalawa. Pero sa huling text sa akin ni Maylin, mukhang nabasa na niya ang text ko kagabi. Kaya raw pala biglang nagpaalam si Gabriel sa show kagabi dahil magkasama kami. Sinabi na raw ni Sir Luigi na nandito ako sa penthouse ni para maglinis. Nakagat ko na lang ang aking labi dahil ramdam ko na hindi naniniwala ang kaibigan ko sa alibay na leon ni Nagmadali akong magbihis at baka mainip na si sa paghihintay sa akin sa labas. Itatanong ko rin sa kanya kung bakit kailangan pa niyang sabihin kay Sir Luigi na maglilinis ako dito sa penthouse niya. Ibig bang sabihin noon, wala pa siyang balak na pauwiin ako? Was sitting on the sofa nang lumabas ako. Parang may ka-text siya kaya nag-alangan ako sandali na I approach siya. Nahila ko pa ibaba ang dress ko na above the knee nang sa wakas ay lumingon siya sakin. Sanay naman akong magsuot ng ganitong damit pero naiilang lang talaga ako kapag kasama ko siya. Hindi dahil nababastos ako sa klase ng titig niya kundi dahil ramdam ko na parang nanunuot hanggang buto ang tinging ipinupukol niya sakin sa tuwing nagkakaharap kami. Tumayo siya at ibinaba ang cellphone nang makita niya ako, gutom ka na ba? On the way na raw ang pagkain natin. Hindi pa naman po. Napasinghap ako nang mahalata ko ang pasimpleng pagsuyod niya ng tingin sa kabuuan ko. Yumuko ako ng bahagya dahil nahihiya ako na solo na naman namin ang isa't isa at pareho kaming bagong ligo. Animoy kinikiliti ako na hindi ko moari. Nang magangat uli ako ng mukha ay napigil ko ang aking hininga nang mahuli ko si Gabriel na nakatingin sa akin. Nginitian niya ako. Huwag mo na palang troublemaker ang trabaho mo sa mansyon. Tinawagan ko na si Luigi. Sinabi kong isinama na kita kagabi para maglinis dito sa penthouse ko. Magpapalinis po ba talaga kayo dito, May regular akong tagalinis dito at katatapos lang niya kahapon ng umaga. Nagtataka na tumingin ako sa kanya. Kung ganun, bakit niyo po iyon sinabi kay Sir Luigi? Tuldok. Para alam niya ang sasabihin niya sa mga kasama mo kapag tinanong nila kung nasaan ka, nangingiting sagot ni Gabriel, sa kaibigan ko, walang problema na magkasama tayo. Alam niyang safe ka with me. I just know na mga kaibigan mo lang ang nag-aalala. Aware din pala siya na walang tiwala sa kanya ang mga kaibigan ko pagdating sa babae. Ako po kasi ang pinakabata sa amin kaya siguro ganun na lang sila kung magmalasakit sakin. Pero mababait naman po ang mga iyon. I know. And I understand. Ngumiti pa siya uli sakin. Hindi naman talaga maganda ang reputasyon ko pagdating sa mga babae. I don't believe in being serious about love. Masyado nang ang seryoso ang buhay ko bilang isang politiko, di ba? At lumabas na nga mismo sa bibig niya. Aasa ka pa rin ba sa kanya, Arabelle? Pero dati yun. Agad akong napatitig kay Gabriel nang magpahabol siya. I told you already na may itinuro sakin si Lolo lately. At alam mo ba kung ano ang gusto kong sabihin sa'yo noong huli tayong nagkita? Hinunutin ko siya ng noo nang maalala ko ang bagay na iyon. Ano nga po ba talaga ang dapat na sabihin niyo sakin noon, Muli siyang tumingin sakin. There's a girl na bigla na lang nagpatibok ng puso ko. She's just a simple girl. At matagal ko na siyang na-meet, actually. And I find her attractive sa first meeting pa lang namin. Pero lately lang kami nagkausap at nagkasama ng matagal kasi mahiyain siya. At natatakot din ako na lapitan siya dati kasi I know na she's still young and innocent. Hindi ko alam kung paano siya pakikitunguhan na hindi ko siya matutulad sa ibang babae na dumaan sa buhay ko. Natatakot ako na baka masaktan ko lang siya. Mataman niya akong pinagmasdan muna bago niya itinuloy ang pagkukwento. Habang ako naman, hindi ko maiwasan ang puso ko na kumirot. May ibang babae na pala ang nagpapatibok ng puso niya. 2 months ago, Lolo asked me a favor. Gusto raw niyang makilala ang babaeng mapapangasawa ko bago siya tuluyang magpahinga. Nagsorry agad ako sa kanya kasi imposible yun. But when I met this girl again at nahawakan ko siya, parang magic na bigla ko na lang naramdaman na siya ang babaeng gusto kong iharap kay Lolo. Kapag kuwan ay umiling si Gabriel at tumawa ng marahan. Sounds corny, right? But at that very moment, I realized that love is not something you cannot escape no matter how hard you try.
Kahit si Luigi, hanggang ngayon, hindi siya naniniwala kapag sinasabi ko sa kanya na tinamaan ang puso ko sa babaeng yun. Akala niya, ginagawa ko lang iyon with purpose. But I told him na patutunayan ko sa kanya na hindi lahat ng babaerong gaya ko ay mamamatay ng walang puso. Natawa ako sa huling sinabi niya at kapag kuwan ay tumango. Iyon lang ang reaksyon mo. Parang nagpo-protesta na sabi niya nang tumingin siya sa akin. I mean, tama po kayo, Gov, sagot ko sa kabila ng pagtataka ko rin sa reaksyon niya. Kahit ako, naniniwala rin na may pag-asa pang magbago at matutong magseryoso sa pag-ibig ang mga babaero. Kaya hindi ko isinasara ang puso ko sa mga tulad nila. Sa mga tulad mo, Gov. Halata naman na nasiyahan siya sa sinabi ko. Pero hindi pa rin nawawala ang disappointment sa mukha niya. Hindi mo man lang ba itatanong sakin kung sino ang girl na tinutukoy ko? Bakit po, Gov? Tanong ko na lang din dahil biglang nagrigadan ang puso ko na hindi ko maintindihan. Kilala ko po ba? Lalong hindi ko maintindihan kung bakit parang lalo siyang nadismaya sa sinabi ko. Kaya ayaw ko talaga ng nagtatapat ng ganito, naiiling niyang wika. Tapos kasing inosente mo pa. Dapat hinalikan na lang hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil biglang tumunog ang doorbell sa labas ng pinto. Ako na ang magbubukas. Tumingin muna siya sa akin at humugot ng malalim na hininga bago tumalikod. Naiiwan na lang akong nagtataka. Bakit parang bigla siyang nawalan ng gana? Hindi ba't ako dapat ang makaramdam ng ganun? Dahil pagkatapos kong aminin sa kanya na crush ko siya, saka naman siya magtatapat sa akin na in love na siya sa ibang babae. Ang harsh noon, di ba? Let's eat. Tapos ihahatid na kita pa uwi. Napakurap-kurap ako nang muling magsalita si Gov. Gabriel. Nilingan ko siya at nakita ko na may bitbit na siyang ilang supot ng pagkain matapos niyang isara ang pinto pagkaalis ng gwardya na nagdala ng delivered foods. Sige po, pero sana hindi na kayo nag-abala pa na magpa-deliver ng pagkain. Sa months iyon na lang po sana ako kumain. Hindi niya ako sinagot at diretso lang sa maliit na lamesa at ipinatong doon ang pagkain. Walang kiburi na sumunod na lang ako sa kanya. Pero sa likod ng isip ko, nagtataka ako sa biglang pananahimik ni Gov. Gabriel, kahit sa paghahain ay hindi rin niya ako kinausap. Ni hindi niya ako sinaway nang tulungan ko siya. Nailang tuloy akong kumain. Gusto ko lang talaga siyang saluhan at ayokong masayang ang mga pagkain binili niya kaya pinilit kong kumain. Kahit ang totoo ay nahihirapan akong lumunok dahil sa pagkailang. May nasabi ba akong mali na ikinagalit niya? Kasi nagsasalpukan ng mga kilay niya at ramdam ko na naiinis siya sakin. Parang tinanong ko lang naman siya kung kilala ko ba ang babaeng tinutukoy niya. Masama na pala ngayon ang magtanong. Ipaglilinis ko na lang po kayo bago ako umalis, sa wakas ay basag ko sa katahimikan nang hindi na ako makatiis. Tapos na kaming kumain at tahimik pa rin na magkatulong sa pagliligpit ng mga pinagkainan namin. Hindi pa rin malpinta ang mukha ng balingan ako ni Gov. Gabriel, sa tingin mo ba talaga dinala kita rito para paglinisin lang, Arabella? May nakikita ka ba kahit kaunting kalat o alikabok sa paligid? Masungit na tanong niya. Naitikom ko ng mariin ang mga labi ko. Napahiya ako na nenes dahil nagtatanong lang naman ako. Ito ang unang beses na sinungitan niya ako, hindi niyo naman po ako kailangang pag-alitan, Gov. Hindi ko naman kasi talaga alam ang totoong rason kung bakit niyo ako dinala rito. Isa akong katulong at wala akong ibang alam na pwedeng gawin sa inyo maliban sa pagsilbihan kayo bilang kaibigan at boss ng amo ko, mahaba at mangiyak-ngiyak na sabi ko dahil sa inis na nararamdaman ko. I'm sorry, hindi ko sinasadyang sanjitin ka. Lamambot na ang anyo ni Gov at nagulat ako nang bigla na lang niyang sinapo ang aking kanang pisngi. Naiinis lang naman ako sa'yo kasi parati mong pinagdidiinan ang pagiging katulong mo sa tuwing magkasama tayo. Hindi naman katulong ang kailangan ko. Marami ako noon sa bahay kung gugustuhin ko, pabulong niyang sabi pa bago bumaba ang kanyang tingin papunta sa mga labi ko. Parang bula na naglaho ang sama ng loob na nararamdaman ko kanina at napalitan iyon ng hindi maipaliwanag na kalabog sa loob ng dibdib ko. Pakiramdam ko ay hihimatayin ako dahil sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Kung ganun, bakit niyo po ako palaging hinihiram kay Sir Luigi? Ano po pala ang kailangan niyo sakin kung hindi niyo naman pala kailangan ng katulong? Hindi agad sumagot si Gov. Gabriel,
Imbes ay itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ako sa leeg. Lalong lumakas ang tahip ng aking dibdib. Para na akong kakapusan ng hininga. Gusto kong umatras palayo sa kanya dahil nalilang na ako sa pagkakadikit naming ito. Hindi ko maipaliwanag kung anong sensasyon itong sumalakay sa akin sa pagdampi ng mainit niyang palad sa balat ko. Kahit ang buong mukha ko ay ramdam ko na pulang-pula na. Naguguluhan ako kung bakit kailangan niya akong hawakan ng ganito kung sasabihin lang naman niya sakin kung sino ba talaga ang babaeng tinutukoy niya. O kung ano ba talaga ang kailangan niya sakin sa tuwing isinasama niya ako. Usual niya bago niya ako kinabig sa batok. Kasunod na layon ay naramdaman ko na lang ang paglapat ng malambot niyang mga labi sa nakaawang na bibig ko. Hindi agad ako nakahuma sa sobrang pagkagulat nang tuluyang magtagpo ang mga labi namin ni Gov. Gabriel, naramdaman ko ang dahan-dahan na paggalaw ng kanyang mga labi. Ang lambot-lambot ng mga ito at ang tamis-tamis. Hindi ko alam kung dahil ba first kiss ko o ito o dahil crush ko siya kaya nasarapan ako sa halip na magalit sa kapangahasan niya, at itulak siya. O dahil akala ko hindi naman magtatagal ang halik niyang ito. Ngunit naramdaman ko pa rin ang patuloy na paggalaw ng kanyang mga labi kahit hindi naman ako tumutugon dahil hindi ko alam kung paano. Para lang akong estatwa na napako sa kinatatayuan at nanlalaki ang mga mata. Titig na titig ako sa nakapikit na si Gov. Gabriel na para bang feel ang paghalik sa akin. Ganito ba talaga kapag humahalik ang isang lalaki? Akala ko noon, sa mga palabas lang iyon nangyayari dahil kailangan nilang kumbensihin ang mga manunood. Kapag kuwan ay napaigtad ako nang maramdaman ko na sinipsip niya ng bahagya ang ibabang labi ko. Para na akong mauubusan ng hangin kaya ibinuka ko ang aking bibig. Pero sinamantala naman niya iyon para ipasok ang kanyang dila sa loob ng bibig ko. Para akong nawala ng lakas, nang hina ang mga kalamnan ko. Hindi ko napigilan ang braso ko na ihawak sa batok niya. Niyakap ako ng isang braso ni Gov at isinandal sa matipunong dibdib niya. Ang bango-bango niya talaga. At ang macho pa. Aminado ako na nadadala na ako sa halik niya sa akin. Hindi ko lang talaga alam kung paano simulan ang pag-response. Natatakot ako na baka makagat ko ang mga labi niya. Napakapit ang isang kamay ko sa damit ni Gov. Gabriel habang hinahalikan niya ako. Nakaramdam na naman ako ng kiliti mula kung saan at hindi ko maunawaan. Gov, sambit ko ng sandaling maghiwalay ang aming mga labi para parehong samagap ng hangin. Ngunit sa isang iglap lang ay muli na naman niyang sinakop ang aking bibig. Napapikit ako at doon na kusang natuto ang aking mga labi na sundin ang bawat galaw ng mga labi niya. I kissed him back. Hanggang sa unti-unti ko nang nasabayan ang ritmo ng mga halik ni Gov. Gabriel, narinig ko na ungol niya. Mas pinalalim pa niya ang paghahalikan naming dalawa dahil sa pagtugon kong iyon. Lalo lamang inatake ng kaba ang aking dibdib ng higpitan pa ni Gov. Ang pagkakahapit sa baywang ko at muling ipinasok ang kanyang dila sa loob ng bibig ko. Kung kanina ay parang tikim lang ang ginawa niya sa mga labi ko, ngayon ay mas matindi na. Mas nakakadarang na ang bawat halik na iginagawad niya sa akin at buong puso ko namang tinutugon. Nakakalasing ang bawat paghaplos ng kanyang palad sa likod ko. Damang-dama ko ang napakainit niyang palad na dumadagdag sa kiliting nararamdaman ko. Gov, maya-maya ay ungol ko sa loob ng bibig niya dahil sa malikot niyang dila at sinisipsip ang dila ko. I can't stop myself from moaning when I felt the hard thing inside his pants poking me. At sa halip na matakot na baka baril iyon at biglang pumutok, mas nanag ang kakaibang init na nadarama ko na damaloy sa buong katawan ko habang hindi naghihiwalay ang aming mga labi. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lang ang dating sakin ng pakikipaghalikan ko kay Gov. Gabriel, I know this is wrong. Dahil hindi ko naman siya boyfriend para ipagkatiwala ko sa kanya ang first kiss ko. But I can't stop myself from kissing him back. I can't resist him. Or maybe because the only thing I can't resist is him. Lalo lamang akong niyakap ng mahigpit ni Gov. Gabriel habang painit na painit ang pagpalitan namin ng halik. Para na akong madudurog at nahihirapan na akong huminga sa sobrang higpit ng yapos niya sa akin na para bang ayaw akong pakawalan. Pero wala akong maramdaman na pagtutol. Tila wala akong nararamdamang iba maliban sa sarap na dulot ng matatamis niyang labi at dila, at mabangong hininga. Daig ko pa ang nakalutang sa ulap, ang nababalutan ng magic.
Kung hindi pa kami kinapos uli ng hininga ay hindi kami bibitaw. Namalayan ko na lang nasapo na ni Gov. Gabriel ang buong mukha ko at nakahapit sa baywang ko ang isang kamay niya. Samantalang nakakawit naman sa leeg niya ang isang braso ko at nakakunyapit naman sa damit niya ang isa pa. Titig na titig kami sa isa't isa habang kapwa habol ang hininga. Bigla na naman akong nailang nang haplasan niya ang buhok ko at masuyong inipit sa likod ng tainga ko ang ilang hiblan yun. Wala naman siyang sinabi pero ngumiti siya sakin, layong napakatamis ng ngiti na parang matutunaw ang puso ko. Nakita ko kung paano kumislap ang mga mata niya nang yakapin niya ako. At sapat na ang simpleng gesture niyang iyon para maramdaman ko ang sinasabi ng iba na magic of moment, kapag natikman mo na ang first kiss mo at sa taong gusto mo pa. Gayunman, sa likod ng isip ko ay hindi pa rin ako makapaniwala. Naghalikan ba talaga kami ni Gov? Totoo ba talaga yun? Para kasing ang hirap ay process sa utak na ang makisig na gobernador ng aming lalawigan na pinapangarap ng halos lahat ng kababaihan at pangarap ko lang din noon ay nakahalikan ko na. At siyang unang nakatikim ng inosenteng mga labi ko.